She can Tutukan situate natin. herself at the witness stand. Your Honor, we are calling our next witness in the person of Ms. Nenita Camposano. Ms. Nenita Camposano, you are directed to kindly proceed to the witness stand. Please remain standing. Clerk of court is directed to subscribe the witness. Put the witness under oath, rather. Ms. Camposano, please raise your right hand. You, Ninita Camposano, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Kindly speak to the mic, ma'am, so that the stenographer can get your answer. Yes, Your Honor. You may be seated, ma'am. Representative Chua, your witness. You may proceed when you're ready with your offer. Thank you, Your Honor. Your Honor, we are offering the testimony of Ms. Nenita Camposano to prove the following, Your Honor. Number one, na si Ms. Nenita Camposano ay isang retiradong empleyado ng Land Bank Department Branch from May 2022 to September 2022. Ay 24, Your Honor. Pangalawa, na si Ms. Nenita Camposano ay dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines DepEd Branch. Ikatlo, na ang Land Bank of the Philippines DepEd Branch ang nagproseso ng encashment ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa. Ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number one, Land Bank check number 0000000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023 payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 0000002250 dated July 11, 2023 payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ikaapat, na ang mga nasabing check, Your Honor, ay personal na inengcash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Camposano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa tseke ni Mr. Fajarda. Kaanim,
iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on confidential funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor. Counsel for the respondent, Attorney Poa. Thank you and good afternoon, Your Honors. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified, it went through the teller, and that they were approved, Your Honors. How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 2022 to September 2024? As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor. Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 0000000453, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated February 20, 2023, and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 0000000964, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos, dated April 19, 2023, and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 0000002250, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated July 11, 2023, and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, and all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit of both parties. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1, and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is Exhibit D Roman numeral number 1112DE to D Roman numeral number 1112DE1 for check ending 453, and D Roman numeral number 1113DE and D Roman numeral number 1113DE-1 for check ending in 964, and D Roman numeral number 1114DE to D Roman numeral number 1114DE-1 for check ending 2250. Do you confirm, sir? We confirm that, Your Honor. Do you confirm, Representative Chua? We confirm, Your Honor. You may proceed accordingly, sir, given the stipulation and admission of the counsel for respondent One more, Your insofar Honor. as the other matters you wish this witness to prove. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, one more stipulation if the counsel, one more proposal if the counsel for the You may defense proceed, is sir. willing to stipulate, Your Honor. If they are willing to stipulate that the 3 land bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary. We stipulate, Your Honor. Okay. So stipulated. So we will now proceed, Your You may Honor. now proceed to the other matters, counsel, and your reminder of the stipulations and admissions so that Yes. we save on the court's time. You may Yes, proceed, Your sir. Honor. Now,
Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng 3 cheque na nabanggit po kanina kung maalala po ninyo? Pare-parehas naman po ang proseso doon sa 3 cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng Cash Division ng DepEd para magpa-reserve ng pera. Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd. Yes. Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo? Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang Chief Admin po ng Cash Division ng Department of Education. Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan? Sonia? Sonia De Leon. De Leon. Yes, sir. Yes, Your Honor. D-E-L-E-O-N. Yes, Your Honor. You may proceed, Representative Chua. Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sinong sa inyo? Sa akin po. Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd? Siya po ang head ng Cash Division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd. Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po? Regarding sa encashment po? Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan? Kasi po wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyan tumawag para i-reserve po namin yun. Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserba ninyo. So Yes. ngayon, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari? Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng Land Bank. Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng Land Bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? So, pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera. Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin? Ang amount po kasi nun cheque is 37.5. So, nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin. Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, ano na po nangyari pagkatapos? Ni-request na po yun ng kahera. So, kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila Ma'am Sonia na dumating na yung pera, available na yung pera for encashment. Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari? Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque. Okay. So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque? Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval. Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda? Siya po yung payee ng cheque. So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience ninyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
Doon lang po sa mga present niyang identification. Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda? Nung pong encashment nung first check, nung February. Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari, kung meron man po? Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Okay. Doon sa backroom, Madam Witness, sino-sino mga nando doon, kung maaalala po ninyo? Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama. Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda. Yes, sir. Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo? Hindi ko na po siya kilala, sir. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, Okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo. Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin. Okay. So, sabi ninyo, may dala si Mr. Fajarda na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo? Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta Okay. may dalang bag. So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajarda, kung maalala po ninyo? Ang recall ko po ay 2 bag. Dalawang Pero, bag. Okay. Now, Madam Witness, meron ba sa mga empleyado ng inyong bangko ang tumulong o nag-assist kay Mr. Fajarda at sa kasama niya papalabas sa bangko? wala po, sir. Okay. Bakit po wala? May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko. Bakit po ganito ang polisiya ninyo? Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente, hindi na po namin sagot yun. Okay. Now, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa backroom. Yes, sir. Okay. Pag sinabi ninyong backroom, pwede po ba pakidescribe po ninyo saan po itong backroom na itong binabanggit po ninyo? Yung backroom po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod po ng teller, sa may likod po. Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas. Yes, sir. Sa may May- fire exit. Ang ibig po ninyong sabihin, meron pong pinto doon sa backroom papalabas? Yes, sir. Okay. Now, Madam Witness, paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba silang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo. Paglabas po nila dun sa may back door, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir. Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong 3 cheque na binabanggit po natin. Now, magkakano po yung totality nito, netong 3 cheque na pinag-uusapan po natin? Tatlong ano po yan, tatlong 37.5. So, mga ano po, 112.5 million. Okay. No further question, Your Honor. Finished with direct cross counsel for respondent, attorney po. Your Honor, just 1 or 2 questions for cross. You may proceed, sir, with your cross-examination. Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon
para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Yes. Objection, Your Honor. Incompetent. If she As an knows, answer. witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Redirect. No redirect, Your Honor. Any senator judge who wish to intervene or make interjections? Senator Judge Kiko Pangilinan, thereafter Senator Judge Risa Ontiveros. Thereafter Senator Judge Amy Marcos, thereafter Senator Judge Joel Villanueva. You may proceed, Senator Judge Pangilinan. You have 2 minutes. Thank you, Ms. Witness. Sa iyong naging karanasan bilang bank manager at government agencies ang tinatransact, gaya ng natanong namin kanina ng ilang mga senador, normal ba yung pag-withdraw ng 37 million cash sa inyong branch? With Land Bank DepEd po, for government agencies, ano siya, unusual po ang amount ng pag-withdraw. So unusual. Yes, At sir. unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? For DepEd, sir? Yes. For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash. Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Yes, sir. And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa? With Land Bank DepEd po, No, other government agencies. Yes, in Land Bank DepEd branch. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi ang so- aming government agency ng hawak. Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa... 34 years, sir. So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters? With other government No, agencies? with the DepEd. With the DepEd, no, sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki. So this is the first time for you to experience that kind of cash Yes. transaction. Yes, Your Honor. Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches? Yes, sir. So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash? Meron naman po. So which government agencies would this be? Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law if I Okay. mention. Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts. I really Well, can't. suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd, Yes, sir. Land Bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi niyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga? Wala naman po. Wala naman. At
sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon? No, Your Honor. Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, 2 bag each time, each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung ganong kalaki yung mga bag na yon? Hindi pa. Parang 2 bags, pero I'm not sure. At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw 3 beses? As approved ni BP Sara po Yes, ang paano nyo transactions. sinigurado iyon? Dumaan po kasi yan sa sa DBM. Kasi DBM, approve ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd. Okay. So dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga, in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. So nananatiling para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi nyong 10 million pesos at most. Yes, ma'am. Alright. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr. Thank you, Presiding Honorable Officer. Ontiveros. Senator Judge Marcos is recognized for interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript, at kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama po. Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, nabasa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House. With all due respect, Your Honor, may I be recognized? What is the pleasure of the Honorable Chua? Your Honor, we would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos. If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the it's the House Good Government Committee, Yes, it's not the Blue Ribbon Committee. This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Nong ni Congresswoman Garin tungkol dito na, is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, yes, ma'am. Kung yan po yung sinasabing normal, the Opo. usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch. Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari, itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun.
Yes, Your Honor. Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman Yes. kayo nagtatago ng ganun Yes, Your kadami Honor. sa branch. Tama Opo. po. So Opo. regular po, not unusual. Tama po ba? Not unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd branch manager? Land Bank DepEd Manager, sir. Nahandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years, more or less. 24. Tinanong ko po yan dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct? Yes, sir. Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po ng binanggit niyo kanina. Yes, Your Honor. Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement? Hindi ko po alam. Your Hindi nyo po alam. Tama Yes. po, dahil hindi nyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho nyo lang po ay, nabanggit nyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-o-authorize ng disbursement. Ang trabaho nyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument. Yes, sir. At yun po yung inyong ginawa. Opo. At tingin nyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper. Yes, sir. Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct? During my time, wala po. Kaya po nabanggit nyo na unusual. Yes, sir. Dito po sa payee naman no, ng individual officer as payee, masasabi niyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same. Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque. Which is a usual matter na nagpapalit. Hindi ko po kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin. Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat. Yes. Last question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction? Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories. At itong requirements nito na comply bago nyo po nirelease yung
Yes. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch? Mga encashment po. Anong Usually klaseng mga encashments? Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao. So, mga payroll-related. Yes, sir. Yung payroll-related ba, cash ang ini-encash nila? Yes, sir. Gaano kalaki yon typically? Ang DepEd po kasi ay may payroll arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po silang advice para ma-credit po yung payroll ng mga tao. Pero hindi siya cash na wini-withdraw. No, sir. Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch? Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals. Cash yun. Ini-encash Cash. nila. So, ang binibigay nyo sa kanila cash. Yes, sir. Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash, ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama? Yes, Your Honor. Typically, magkano yun in a month? Nung hindi ko na siya ma-recall, pero More or less way lang. below. More or less 10 million, 20 million? No. Mga magkano? 5 million? More or less? Baka yung total for the month. Baka For the mga month lang? Oo, mga hundreds lang siguro yun. 100 million? No, 100,000. 100,000. Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll. 100,000, 200. Mga ganoon lamang. 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No? Yes. May experience rin kayo sa ibang government agencies. Meron po. Correct. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency? As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agency. Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity. More or less siguro. More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag-e-encash sa ibang branch. Yes, Your Honor. Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-e-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash. Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa... So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo? Hindi naman siya 24 hours, sir. Kahit less than 24 hours, pag Yes. nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki. Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin, siguro around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yung the following day. Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba? Yes, Your Honor. Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon, pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff? Hindi namin napag-uusapan, sir. Hindi? Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd. Okay, hindi nyo napag-usapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo? Wala po. Wala naman. Thank you, Mr. President. Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Raffy Tulfo. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa
disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Ano ibig sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said, wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya, akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes. So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? Wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw o makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay. Yes. Yung cash o kapalit Yes, Your yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero ayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi nyo na po alam yung bagay na yan. Nag-ano lang po kami sa payee ng check, sir. Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Fajarda and as to the purpose of the fund, Your Honor. As to being SDO, yes. I believe As, you'll be presenting SDO. another witness for that. Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor. Duly noted. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin Your po, Honor. di ba? And you're not required to ask. Yes. Hindi rin kayo nagtatanong talaga. Yes. Okay. Pinag-uusapan ho kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na nakareport. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR. Okay, Suspicious so transaction. yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito? The STR? Sa covered transactions, may wala human po. intervention po ba ito? Wala pong human intervention. System po yan. Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000? Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya. Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin. Yes. Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report? Ako kasi yung nagre-report, ako yung nagsasign ng report. Okay. So, ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng Land Bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR, sir. And nasa batas naman po yan na hindi ho kayo pwedeng mag-divulge. Yes. Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious? Iba po. Okay. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba? Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definisyon yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita nyong hindi pangkaraniwan, nire-report nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright. Maraming salamat, Mr. Chan. Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Judge. Just clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig. Opo, mga last 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual? Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5. Ito na po. Opo. So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung. Yun lang pong tatlong yun. Yung tatlo lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor.
Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangang i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak doon ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That would be all, Ms. Camposano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges? One quick question. The Senate President is recognized. One quick question, Mr. Presiding Officer. Ms. Camposano, nasabi niyo kanina unusual. Pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng perang ganang kalaki rin. Bakit unusual po sa DepEd pero hindi unusual dun sa government organization na yun? Usually kasi, yung mga ibang agencies po, para normal na from naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is, ito lang pong tatlong to ang nangyari. So in other words, doon sa ibang government agencies, madalas sila ganito kalaking amount ang lumalabas. Regular yun. Opo. Sa DepEd, hindi regular. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. President. Senator Judge Lacson is recognized for his intervention. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Further clarification lang, binabasa ko po yung Anti-Money Laundering Act. Wala naman pong kaduda-duda nun eh. Either covered or suspicious. Pag covered, may threshold. Maski hindi suspicious, kailangan report kung above the threshold amount, which is 500. Wala po sa batas yung kaduda-duda eh. Either it's suspicious or covered. Yes. Transaction. Ang ano kasi yon, sir, pagka ang covered transaction, automatic pong naka-report siya Yes. as covered transaction Above the threshold. in excess of 500,000. Sa suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? And then inimbestigahan po natin at yung pong sa investigasyon natin ay hindi siya pumasa. Suspicious pa rin po siya. So that's when kami magre-report as suspicious transaction. Pero there's no such thing in the law na doubtful or kaduda-duda. Unusual. It's just covered or suspicious. Suspicious. So parang nagduda ka and inimbestigahan. Walang middle layer, ibig sabihin. Yes. Pag above the threshold, tapos covered institution, like casinos, real estate, automatic i-report nyo kasi covered institution. Yes. Ngayon, ordinary depositor, pumunta sa bangko, nag-deposit o nag-withdraw ng more than 500, that's above the threshold, it becomes a covered transaction. Yes, sir. So wala akong kaduda-duda. Yes, sir. Suspicious lang. Wala yung middle. It's either you categorize it into covered or suspicious. Wag na ho tayo mag-usap ng kaduda-duda. Or unusual pala, sorry. Wag na natin pag-usapan yung unusual.
Either kaduda-duda lang or covered. Yes, sir. Thank you. Senator Judge Villanueva for his second round. Yes, no, Mr. President, just a short interjection. I was looking at the BSP circular number 1215. And in this circular of the Bangko Sentral ng Pilipinas, it says here, a transaction is considered unusual when it shows patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior, is not commensurate with the known business or financial capacity of the account owner, or deviates from the account owner's profile. So, naintindihan niyo po ito when you say unusual, di po ba? Pumapasok po dito sa BSP circular. Again, sir? Whenever you said that this is unusual, pumapasok po o dito sa kategoryang ito pumapasok ng BSP Circular 1215, yung binabanggit po ninyo. Na, ang transaksyon ay considered unusual kung ito po ay nagpapakita ng patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior. So kaya po siya unusual, sir? Yun nga po, kaya tinatanong ko po kayo, Yes, whenever sir. you say this, na it's unusual, dahil pumapasok po siya sa kategoryang ito. Yes, sir. Salamat po, Ginoong Pangulo. Senator Judge Lacson is recognized. Medyo na-confuse lang ako kanina. I did not mean kaduda-duda, but yung unusual na sinasabi kong wala. Yes. Thank you. Kasi yung kaduda-duda na mistook ko as unusual. So, Ako na po yung nag-translate nun. Suspicious equals kaduda-duda, unusual kakaiba. Senator Judge Lauren Legarda is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Just very briefly, thank you, Mr. Presiding Officer. After hearing all the words unusual, suspicious, illegal, but I just wanted to understand, Ma'am Camposano, matapos po maging subject ng congressional inquiry ang mga transaction na ito, nagsagawa ba ho ang Land Bank ng anumang internal review kung paano hinanda, na-authorize, or na-release ang cash? Internal review po ng Land Bank? Yes, because you used words unusual, suspicious, all of that. I just wanted to know, pagkatapos po nangyari yun, was there any internal review? I just wanted to understand that. After ng Congress hearing, Your Honor? Yes, because dun po namin unang nabatid yung inyong mga statements. Yes. Hindi ko na po masagot yan, Your Honor, because I was with Land Bank DOTR na po nung time na yon. So kung ano man po yung nangyari with DepEd branch at the time, after the congressional hearing, hindi ko po alam. Oh, so after the hearings, when you made these manifestations, hindi po kayo pamilyar kung nagkaroon po ng pagbabago, ng review, i-assess yung proseso dahil po sa inyong mga kaalaman. Yes, Your Linipat Honor. na po kayo. No. I was with Land Bank DOTR na during the congressional hearing. Yes. And so you were not called for any review based on your revelations? Wala po. Okay. So, I had many questions. I was supposed to ask you, anong saklaw ng review, ano ang security arrangements, documentation, reporting requirements, but if you're not familiar with the review, so you will not be able to answer. So, do we assume then that the process is still the same? Kung walang binago po, ibig po bang sabihin na Land Bank considered the existing process sufficient and that the same transaction could still be handled in substantially the same manner today? Gusto ko po lang maintindihan kung unusual, usually kakausapin dapat yan o a-assess ang proseso. But if it was not, how is the process today? Paano po nagbago kung meron man?
Akong sa ngayon po, ang nagbago po ang proseso niyan dahil meron na pong tayong BSP guidelines na ang amount lang po ng cash na mailalabas is up to 1 million. And then, pagka more than 1 million, ay kailangan na po ng necessary approvals. Yes, I'm talking about the changes, evaluation, assessment after the congressional inquiry. Did this, are you referring to a BSP guideline that was given after the congressional inquiry? I know, ma'am. Yes, that's what I'm referring to. From the time, ma'am, that you gave those statements, and if you found it unusual, and up to now, I wanted to know whether there was any internal, yes, I take note of that, internal assessments to review so that there could be changes for security arrangements. If none, and if not familiar with you, I leave it at that. Except that normally in life, when something is unusual, which is not necessarily suspicious, which is not necessarily illegal, but you assess and you make changes to improve the process. But you're saying you are not familiar with any such investigations or assessment or review. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Alan. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay. Maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch nyo. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So Yes. so yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun ang usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, Ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have
confidential funds. Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential Yes, funds, Your in Honor. fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP, same amount na nire-request niya, kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga, or pwede, kasi siya Vice President siya. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement. Ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary? Will we continue it, etc.? So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Thank you, President. Thank you, Senator Judge Cayetano. There being no other senator judges who wish to make interjections, Ms. Camposano, you are excused, ma'am. Thank you very much for your time and your cooperation. Salamat po sa inyong pakikilahok sa pagdinig na ito ng impeachment court. You are excused, ma'am. On the part of the prosecution, may I know who are your witnesses for next week's trial? Your The Honor, lead prosecutor is recognized. Your Honor, and in response to your question, we are requesting for the issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum for the following witnesses. 1. Roderick C. Wamil, former State Auditor of COA ICFAO. Address is Commission on Audit, Central Office Compound, Commonwealth Avenue, Quezon City. 2. Ms. Silene May L. Del Campo, present State Auditor of COA ICFAO with same address. 3. Ms. Marivic Pareja, Director of House of Representative Legislative Information Resources Management Department, Batasang Pambansa Complex, Batasan Hills, Quezon City. Your Honor, these 3 witnesses are intended to be presented on August 3, August 4, and August 5 trial schedules. In that order. Yes, Your Honor. Honorable Luistro. So first Roderick, next Silene, and third would be Marivic. That's correct, Your Honor. The clerk of court is directed to issue the corresponding subpoena ad testificandum, subpoena duces tecum to the aforementioned witnesses at the aforestated addresses of the witnesses mentioned by the lead prosecutor. So ordered. Chair would like to dispose of one other administrative matter. Last July 15, the Honorable Aquino asked a question before this court regarding the procedure. If after each article we will hear both the prosecution and the defense, and the presiding officer responded in the negative, citing as basis the precedent in the Corona impeachment trial, the only trial that actually went through the whole course, wherein the prosecution finished presentation of their evidence with respect to all of the articles of impeachment that they did not withdraw. Thereafter, the defense presented their evidence with respect to the articles of impeachment that were not withdrawn by the prosecution. Sometime last week, the presiding officer, based on some of the suggestions by some of the senator judges, called for a sidebar with the lead prosecutor and the lead counsel for respondent to throw a question at them if they're open to changing the procedure to the one suggested in open court by Senator Bam Aquino. However, subject to one condition, that both parties should be agreeable, that both parties should agree. We are in receipt of a manifestation. Actually, just a reminder to the counsel, to the panel for prosecutors, you filed a manifestation, not a manifestation. The manifestation dated 7/27, and the response of the respondents dated 7/28, wherein it is clear based on your written manifestations that there is no agreement between the two parties. Therefore, we shall proceed as originally ruled by the chair
from the inquiry of Senator Bamakino, we shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. I'm saying that only because of the corona impeachment experience we had, wherein some articles were withdrawn by the prosecution. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain, or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered. If there are no other matters, Senator Judge Zubiri is recognized. Mr. President, Mr. Presiding Officer, there is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings to 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because like the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganon din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to ano. That is the first question. I have a second question. The second question is, may we start our legislative session today earlier? We will respond to At 3 both. o'clock. Thank you, Mr. President. Senator Lapid would like to amend that a bit. If we can start at 10:30 and end at 2:30 so that we can begin our session regularly at 3. Senator Mr. Judge Senate Lacson. President, Mr. Presiding Officer, ikokos na lang po natin yung first manifestation ni Majority Leader. So if we will hold the caucus Kasi first, we have to ako, I adjourn today prepared at a specific time. So will it be 10 or 10:30? I would prepare 10 o'clock, so I would suggest na ikokos natin. 10 for this Monday, August 3. Then we adjust after the caucus. But for this afternoon, upon the authorization of the Senate President, we shall convene at 3 p.m., the regular session of the Senate for today. There being no other matters to be taken up, the trial is adjourned until August 3 at 10 a.m. in the morning, and session for this afternoon shall be convened at 3 p.m. for the information of all the senators. Trial is adjourned. Kasama pa rin po natin dito sa studio ang Dean ng UP College of Law na si Professor Gwen Grecia de Vera. Gandang hapon po, ma'am. Kaninang umaga pa tayo magkasama dito. At dalawa yung prosecution, at dalawa yung witnesses na sinalang ng prosecution, pareho silang bank managers. Yun nga lang, syempre magkaiba ng amounts at ano, pero they're both bank managers. What are the key takeaways for you dun sa dalawang prosecution witnesses today? Yung una po, pareho po silang nagsabi na sa palagay nila unusual yung transaction. At least po yung unang withdrawal or encashment ng check. No? Pareho po sila nagsabi na base sa kanilang karanasan, malaki yung halaga na yon para i-encash. No? Kadalasan daw po, pag gano'n nakalalaki, ang kinukuha po ng mga ahensya ay cheque. Kumukuha ng cheque. Yung pangalawa po, makikita po natin kung ano pa po yung kailangan na isalansan ng prosecution para sa Article 1. Yung Article 1 po kasi, ang nakalagay po doon ay misuse, misappropriation, at irregular liquidation ng confidential funds. So, nandito pa lang po tayo doon sa pagpapatunay na nakuha po ng isang empleyado ng Office of the Vice President at ng Department of Education na tinatawag po nating mga SDOs, yung mga cash, no? Special Disbursement Officer. Special Disbursing Officer. Disbursing Officer. Opo. So, doon po sa OVP, ang nakuha po na total ay 500 million. At dito naman po sa DepEd, malaki din po, no? 112.5 million. No? So, yung disbursing of, yung mga cheque po ay nakapangalan doon sa mga SDOs at sila po mismo yung pumunta sa mga bank branch para i-transact at ma-encash. At sila din po yung
sinabi ng mga bank managers na lumabas, na dala-dala itong mga cash na ito sa naglalaman po sa mga bag. Yung pangatlo siguro po na mahalaga, yung pong binabalikan itong confidential fund. Ano po ba yung confidential As compared fund? to an Intel fund, intelligence fund. Opo. So ang confidential fund po, yan po talaga ay maaaring mailagay sa appropriations natin para po sa mga national government agencies tulad na po ng OVP at ng DepEd. No? So ang isa pong mahalagang yung naitanong mo nga kayo na stipulation, no? So kasama dun sa stipulation na ito po ay nanggaling mula sa Bureau of Treasury at nilagay po sa account ng Office of the Vice President sa Land Bank Shaw Boulevard at nilagay naman po dun sa account ng DepEd sa DepEd branch ng Land Bank. So mahalaga po yun na talaga po ito ay inilagay na po sa mga pondo na to. Ang babantayan lang po natin ngayon, yung una po, may binanggit po si Senator Lacson kanina na COA 2015-1. No? Yun po yung nabanggit ko na rin po kaninang umaga na meron po talagang proseso kung paano po kinukuha yung fund at nakasaad din po doon kung ano lang po ang dapat paggamitan. Kaya po yun yung titingnan natin kasi otherwise po kung ginamit siya para sa ibang bagay, misuse na po yun at misappropriation. So halimbawa po nakalagay doon sa circular na yun, pag nagamit, ang pwedeng mga gamit po sa kanya halimbawa kung merong surveillance na makakatulong doon sa ahensya, transportation, kung kailangan ng secure transportation, pwedeng gamitin doon ang confidential fund. Pero halimbawa po, hindi siya pwede pong gamitin para i-augment ang compensation ng mga tauhan doon sa mga ahensya na yan. Nakalagay po yun doon sa COA. So, yun po yung babantayan natin. At kung paano po siya na-liquidate, ano po yung mga dokumentong ipinakita na ito nga po ay ibinayad. Doon pinaggamitan. Opo, yung pinaggamitan nung ating confidential fund. No? Yung isa pong, para sa akin po, isang mahalaga din, yung naitanong din po ata ito ni Senator Tulfo at ni Senator Lacson, yung confidential fund po kasi, wala pong requirement na siya ay ipasok sa isang account na para lamang sa confidential fund. So talagang pumapasok po siya dun sa fund sa account ng mga ahensya. Okay, Dean. So, ngayon naman humingi naman po tayo ng update. Tawagin natin si Ian Cruz mula sa Senado. Ian. Yes, Maki, natapos na nga ang day 10 nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maki, ang kapansin-pansin, mas mabilis na natapos itong impeachment trial sa araw na ito at dalawang witness nga ang natapos sa araw na ito, dalawang taga-Land Bank. Pero Maki, bago yan, ang huling nangyari dito sa trial ay sinabi sa open court ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na hindi nga nagkasundo yung magkabilang panig, yung depensa at prosecution dun sa pagpapalit sana ng sequence ng impeachment trial na originally kasi Maki, ang sequence ay tatapusin muna ng prosecution, yung kanilang presentation, and then right after them, yun namang depensa. May pagtatanong kasi nung nakaraang hearing si Senator Judge Bam Aquino na baka nga maaaring pwedeng gawin na patapusin na muna per article. Pero yun nga, binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi nga daw nagkasundo ang magkabilang panig. So, balik sa status quo ante, so to speak, yung mangyayari ngayon, Maki, dahil same process pa rin, same sequence ang mangyayari. Nagmanifest din sa impeachment court si Senator Judge Mig Zubiri na baka nga daw po pwede namang gawing 10:30 a.m. yung start ng hearing at magtatapos naman ng 2:30 p.m. para nga makapaghanda rin sila sa sesyon. Pero nagsabi naman itong si Senador Chis Escudero na kailangang pag-usapan pa nila itong bagay na ito sa loob ng impeachment court o sa pagitan nilang
mga senator judges. At yun nga, Maki, no, sa araw na ito ay naging mabilis nga ang impeachment trial. Dalawang natapos na witness. Ang panghuling witness na sumalang ng halos more or less ay 1 oras lamang ay ang dating branch manager ng Land Bank sa DepEd na si Nenita Camposano. At yun nga, Maki, no, talagang mabilis kasi ang naging testimonya niya dahil una pa lamang ay kinilala na ni Attorney Michael Poa na abogado ni Vice President Sara Duterte yung authenticity ng mga cheque, yung pag-validate nga nito at yung pag-encash ng Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. At sinabi nga nitong branch manager na in-encash ito noong 2023, yung tatlong cheque na mahigit 37 million lahat. So sa total ay nasa mahigit 112 million yung na-encash na yan. At nababanggit niya na hindi naman daw nila alam na bahagi yan ng confidential funds. At nung in-encash daw yan, inilagay daw yan sa 2 bag nitong sina Fajarda na may kasama pang isang kasama doon nga sa back room nitong Land Bank DepEd branch. At lumabas daw sila doon sa fire exit. At isang tanong naman ang ipinukol nitong si Attorney Michael Poa ng depensa doon nga sa witness, Maki. At tinatanong niya kung bakit nga daw ba doon sa fire exit dumaan itong sina Fajarda at kung alam daw ba niya na baka maaari na hindi na lumabas doon sa Meralco Avenue ang si Fajarda sapagkat para sa security nito. Ang sagot naman dyan ng branch manager ay yun nga ang tingin nila para sa seguridad, kaya imbes na sa kalsada ay sa likod na dumaan. Siyempre, Maki, marami ring interjection ang ating mga senator judge. Natanong particularly ni Senator Kiko Pangilinan kung usual ba or unusual itong pag-withdraw ng ganong kalaking halaga, 37 million. At ang nabanggit nga nitong si Camposano ay sinasabi niya na unusual yan sapagkat usually doon sa DepEd ay na more or less nasa 10 million pesos lamang yung pina-encash na pera doon sa kanilang branch. Pero nabanggit din niya sa pagtatanong din ni Senador Pangilinan na doon sa mga ibang branch na kung saan siya na-assign ay may mga government agencies din na nagkaroon din ng more or less ay ganoong kalaking transaksyon. At pero hindi na napiga si Camposano nga doon sapagkat yun nga, Maki, inasabi niya na pagdating sa AMLAC law ay hindi basta-basta pwedeng i-disclose yung mga bagay na yan. Inungkat naman ni Senadora Amy Marcos ang patungkol naman doon sa naging testimonya nitong ang branch manager doon sa House Committee on Good Government. Sinasabi niya na yung malalaking transaction ay regular lamang at sabi ni Senadora Amy Marcos kailangan malinawan ang publiko doon sa tila magkaibang sinasabi nito ngayon. Pero ang sinasabi naman ng branch manager, ang sinasabi niya doon sa naunang hearing sa House ay regular lamang na nagkakaroon nga ng malalaking mga transaksyon ang pribado at pampublikong tanggapan doon sa mga bangko. At Maki, sa susunod na pagdinigan, August 3 and 4, tatlo yung sunod-sunod na ipepresenta ng prosecution. Sina Roderick Wamil, ang former state auditor doon sa COA, at si Siren May Del Campo na present auditor nila sa COA ICFAO, at si Marivic Pareha ng Information Management Department sa Batasan Pambansa. At yan nga, Maki, talagang aabangan pa rin natin kung ano rin yung magiging desisyon ng mga senator judges, kung paagahin o papalitan ba ulit nila o i-adjust yung oras nila sa 10:30 dahil nga may request at manifestation si Senador Zubiri. At syempre, kaabang-abang din itong mga susunod na mga magiging witness ng prosecution sapagkat ito na yung mga taga-COA, sila na yung mga nag-audit kung paano ba talaga nagamit ang confidential funds doon sa Office of the Vice President na nasa 500 million pesos at mahigit 100 million pesos naman sa panig ng Department of Education na dati ring pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Maki? Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Balikan naman po natin si Dean Gwen.
Dean, kailangan ko kasing itanong to para lang din maintindihan, di ba? Kanina pa nabibitin to. Yung stipulation. Kasi di ba sinisimulan kanina, mula pa kanina umaga, napaka-detalyado na sinimula ni Congressman Joel Chua. And then sinabi stipulation. If you can just explain to us yung stipulation na yan. Pag stipulation po, ibig sabihin, sumasang-ayon yung isang panig doon sa kabila. Madalas po ginagawa yan kapag po merong dokumento na kailangan pong authenticate. Yung pong ipapakita na kung may pirma po doon, na talagang pinirmahan yon at yun ang taong siyang pumirma. So kung maalala nyo po yung umpisa, doon po sa cheque, marami po sanang tanong, no? Yung payee, yung date ng check, at lahat po nung nakasaad sa likod. Kasi yung nakasaad naman po sa likod, ipinapakita doon na nagkaroon ng verification, nag-check yung teller, at nag-approve po yung approver, yung bank manager. So pag sinabi po nating nag-stipulate, kumbaga po sumasang-ayon sila o inaamin na po nila na yung check-in na yon ay authentic, no? At lahat po na nakasaad doon ay maaring tanggapin na totoo. No? So hindi na po nila, kasi madalas po yan sasabihin, ay Hindi na kontrahin. hindi na po nila kukontrahin. Halimbawa, ay hindi yan pirma ni ganito. Kaya ibig sabihin, hindi talaga lumabas yung ano yan. Pero malawak po yung naging hindi pagkontra. Kasi pati nga po yung, kung maalala niyo po, tinanong ni Rep. Chua. Di ba po sabi kasi ni Attorney Poa, nag-stipulate na pa kami sa lahat niyan na ang payee ay si ganito, ito yung amount, ito yung date. Lahat ng nakasaad sa likod ng cheque, yung dorsal side na tinatawag, nag-stipulate na po kami dyan, no? Tinatanggap po namin lahat yan na totoo. Pero dinagdag po ni Rep. Chua, sumasang-ayon din po ba kayo? O payag po ba kayo na yung laman, yung pinagkuhaan ng cheque na yon, yan po ay nanggaling sa Bureau of Treasury at idiniposito dun sa dalawang account na yon. Nag-stipulate din po sila. Opo. So maliwanag po na yung pera na lumabas ay nanggaling po sa gobyerno, Bureau of Treasury, at nanggaling po ito dun sa pondo na idiniposito sa OVP at sa DepEd. Okay. Sa punto pong ito, ma'am, magpapasalamat po tayo kay UP College of Law Dean Professor Gwen Grecia de Vera. Kaninang umaga pa po tayo magkasama, Dean. Maraming salamat po. At yan po ang special coverage ng GMA News sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Maki Pulido para sa The Vice President on Trial.